Special episode, December 5th, Tuesday. Gumamit tayo ng tarot. Tanungin natin yung tarot. Ano ba yung mga pwede niyong i-chika sa atin sa unang Martes ng Disyembre at huling first Tuesday ng taong 2023. Di ba? Kasi may mga tao na ano. At dun pala sa nagtatanong patungkol sa ritual, kung merong ritual na hinihiling or hinihingi sa inyo is maliliit na amount, magdalawang isip na ho kayo. Kasi hindi lahat ganon. Explain. Basta, hirap. Depende kasi yun sa mga ng tao dyan sa online. Pero hindi naman lahat ng katulad ko legit, di ba? Hindi nakikita ninyo na legit sila. Yung iba doon, iba. Okay? So, first card na makukuha natin sa tarot. Yun, tingnan mo, Devil agad. Pangalawa, Knights of Pentacles. And pangatlo, ayun. Ito na tayo. Seven of Wands. Okay. Kasi, pag lumabas yung Devil, ito yung mga addiction mo, mental health mo, ito yung hinaharap mong problema sa buhay ngayon. Siyempre, papunta na tayo sa Pasko, bagong taon, tapos iniisip na natin yung mga Christmas party ng anak natin, bayarin natin sa ilaw, tubig, at saka yung mga loans. Kasi may mga loans tayo eh. Wala naman yatang taong walang loan, no? Pero depende. Yung iba kasi, nasa bank loan. Yung iba naman personal silang nanghihiram sa paligid nila. So, depende sa inyo yun. So, minsan sa relatives lang din yung iba eh. Pero, sinasabi dito, no, para kang, wala kang magagawa. Yung parang, sa tingin mo, parang nakatali ka sa napakaraming problema, no? Depressed, powerless, hopeless, lahat-lahat, no? Tapos yung inaasahan natin, yung iba kasi yung sahod, 5 a 20. Yung iba, 10, 25, 15, 30. Yung iba naman lingguhan. Yung iba nga, araw-araw nakukuha nila pera nila. Yan yung routine, di ba? Pero dito kasi, yung inaasahan kasi natin na may mga taong tutulong sa atin, no? Pero alam mo, minsan masyado tayong ma-pride, no? Masyado tayong, yung matigas yung ulo natin eh. Na alam natin na may isang tao na pwedeng tumulong, dalawang tao na pwedeng tumulong sa atin sa problema natin para maahon tayo sa kahirapan. Pero gawa ng pride natin, hindi tayo lalapit doon kasi gusto natin sila palalapit sa atin. Huwag ganon. Kasi alam mo, kung meron kang mga problema sa buhay mo, no? Kung meron kang mga maling desisyon na nagawa sa buhay mo, aminin mo. Huwag mong ikahiya, no? Kasi hanggang sa dulo kasi ng buhay mo, ikaw lang din naman sasagot sa sarili mong problema. Ikaw lang din haharap sa langit, ikaw lang din haharap doon sa Diyos o haharap sa karma kung ano man yung nagawa mong kasalanan, 'di ba? Kung ano man yung mga blessings na pwede. Pero sa sitwasyon na ganito, kung gusto mong makaahon sa hirap, kung gusto mong magkaroon ng additional income, ay ikaw yung kusang pumunta doon sa tao na pwedeng tumulong sa'yo. Huwag yung maghihintay ka, tapos siya pa yung magpapakumbaba. Huwag ganon. Diba? And then aside from that, you have to keep yourself, intact, or you stand on your own feet. Kasi ang pangit ng isang tao na lagi na lang nakasandal or nakadepende. It's either nakadepende ka sa asawa mo, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, no? Ang pangit din kung nakadepende ka lagi sa boss mo. Kasi hindi ganoon eh, no? Alam mo naman na araw-araw kang kumakain. Ay, yung iba may sigarilyo, may alak pa, may sugal pa, 'di ba? Alam mo din na buwan-buwan may bill ka nung dumadating. At alam mo rin kung magkano lang kinikita mo araw-araw, 'di ba? So, bago ka mangarap ng matayog, kailangan sa umpisa or sa harap mo, harapin mo yung katotohanan. Ano man dapat mong gawin para maabot yung mga pangarap mo sa buhay? Kung kumikita ka ngayon ng 500 isang araw, tapos may pamilya ka,
Di ba kulang yun? So, yung iisipin mo dun is maghanap ka ng additional income, huwag ka maghanap ng uutangan. Kasi pag nangutang ka, dagdag problema yun. Alam mo naman na kulang na nga yung 500, dadagdagan mo pa, di ba? Kung ikaw naman yung asawa at nasa bahay ka, no, mag-isip ka din ng mga alternative ideas, yung para bang option for you to earn naman, na makatulong ka at makadagdag ka doon sa 500 na yon. Kahit man lang magawa mo yung 500, madagdagan mo ng 300 isang araw, di ba? Mas makakatulong ka. Kesa naman uupo ka lang dyan, no? Wala kang nagagawa. Kasi ito yung gusto kong i-explain lagi sa inyo. No? Sa away kasi ng isang mag-asawa, laging sinasabi ng housewife, hindi mo alam ang pagod ko. Hindi mo alam ang hirap ko bilang isang ina. Hindi mo alam na ganito, ganyan. No. Alam niya. Alam ng asawa mo. Pero, ang gusto ko lang i-identify dyan, simula nung ikaw, sumama sa lalaking yan at nagpakasal, huwag mong isumbat sa kanya na nahirapan ka, napagod ka. Huwag mo isumbat sa kanya yung mga ganon. At ikaw din lalaki, ganon din sa babae. Huwag mo rin isumbat na ganon ginagawa mo, ikaw yung ganito, ganyan, di ba? Kasi alam mo, magkaiba yung trabaho sa obligasyon. Kung nagsama kayo bilang mag-asawa, obligasyon nyo yun. So, kung nanganak kayo ng marami, obligasyon nyo yun. Di ba? So, kapag may trabaho kayo, doon sa trabaho, ikaw kumikita. So, kung gusto mo, magtrabaho kayo pareho para magampanan nyo lahat ng obligasyon nyo sa buhay. Pero yung obligasyon, hindi mo dapat isumbat, hindi mo dapat ipangalandakan. Kasi sinadya mo na damihan ng anak mo, di siyempre mapapagod ka. Imagine kung ayaw mong mapagod, ayaw mong malosyang, ayaw mong maghirap, di sana hindi mo dinamihan anak mo. Ganun lang kasimple. Kung ayaw mo rin na manghiram ka sa ibang tao, manghingi ka ng pagkain sa ibang tao, di sana wag kang magbisyo. Ganun lang yun. Kasi ang karma nga may good and bad. So, ang buhay natin, ganun din. Kung gusto mong gumaan ang buhay mo, gusto mong magkaroon ng ipon, mag-cost cutting ka, magtipid ka, doblihan mo sipag mo, damihan mo pang pagkayod mo, no? Huwag mo rin kalimutang magpahinga at kumain ng tama para makasave ka. Kasi alam mo, darating yung panahon sa sobrang pag-iipon mo, no? Magkakaroon ka din ng sarili mong mga bagay-bagay na gusto mong mabili. Huwag kang mag-ambisyon ng mga bagay na idadaan mo sa utang kasi parang hinahanapan mo pa talaga ng ikakalugmok, no, yung buhay mo at kahihiyan. So kung nagkaroon ka man ng utang, hindi mo man kayang bayaran ng buo, at least sabihin mo doon, pwede ba paunti-unti? Kasi may sarili din akong ganito, ganyan. O ganun. Huwag din talikuran mo buong yung pinagkakautangan mo, di ba? You have to explain clearly, and then dapat kapag nag-explain ka, panindigan mo, no? And then you save all the receipts, you save all the evidences, dahil baka sa bandang huli, ichismis ka. At least kahit ichismis ka nila, meron kang mga prueba, di ba? Meron kang mga evidences, may mga ganoon. So yung buhay natin, you have to stand on your own ground, huwag maging matigas ang ulo, at iwasan yung mga bagay-bagay na nagiging dahilan ng inyong kahirapan, stress, at kasi pag marami tayong problema, nadadamay kalusugan natin. So ito tayo proceed tayo sa sa next episode natin, which is the male and female vibrations. Thank you.